Alam nyo, meron akong isang kwento. Totoong kwento to ha, na parang mas nakakatakot pa kaysa sa mga kwentong multo. Kasi ito ay tungkol sa isang napakayabang na hari, isang grabe, dambuhalang party, at isang parang misteryosong mensahe na bigla na lang lumitaw. Okay, isipin niyo to ha. Kunwari, nasa isang party ka. Kasama mo lahat ng barkada mo. Ang saya-saya, kantahan, sayawan. Tapos, bigla, may isang kamay na lumitaw galing sa wala at nang sulat sa pader. Nakakatakot, di ba? Well, yan mismo, yan eksakto ang nangyari sa kwento natin ngayon. So saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula to sa isang napakalaki at napakayamang syudad, ang Babylonia. At ang hari dito ay si Belshazzar, isang leader na sobrang taas ng tingin sa sarili at sa kaharian niya. Kaso, ito yung problema. May history na kasi sa pamilya nila eh. Yung lolo niya, si Nebuchadnezzar, pinarusahan na dati dahil sa sobrang pagkamayabang. Alam na alam ni Belshazzar yung kwentong yon, pero imbes na matuto sa leksyon, anong ginawa niya? Pinili niyang baliwalain at ulitin pa yung pagkakamali ng lolo niya. At para talaga ipakita kung gaano siya kayabang at kapangyarihan, naghanda si Belshazzar ng isang party na parang wala pang nakikitang katulad. Isipin nyo, 1,000 mahalagang tao yung imitado. Grabe, punuin mo yung palasyo ng pagkain, yung tugtugan sobrang lakas, at yung alak, parang ilog sa dami. Okay, so sa kalagitnaan ng party, nung sobrang saya na ng lahat, may pumasok na ideya sa isip ng hari. Isang napakasamang ideya. Sabi niya, para mas lalo siyang sumikat, inutusan niyang kunin at dalhin yung mga banal na gintong baso, yung mga kinuha pa mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At tandaan natin ha, itong mga basong to, sagrado to, para lang dapat sa pagsamba sa Diyos. At anong ginawa nila? Grabe! Ginamit nila yung mga banal na baso para lang inuman ng alak. At hindi lang yan ha, habang umiinom sila, pinupuri pa nila yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga gawa lang sa ginto, sa plata, sa kahoy at bato. Sobrang laking pambabastos ito sa tunay na Diyos na siyang tunay na may-ari ng mga sagradong sisidlan na yon. At dito na nagbago ang lahat. Mula sa sobrang ingay at halahakan, biglang tumahimik ang buong palasyo. Kasi may dumating na bisita. Isang bisitang hindi nila inaasahan at hindi ito tao. Ayan na, sa gitna mismo ng party, biglang may lumitaw na kamay, galing sa wala, isang kamay na walang katawan, parang lumulutang lang, at nagsimula itong magsulat sa pader. At yung mga sinusulat niya, mga letrang kumikinang, parang apoy. At ito yung mga sinulat. Mene, Mene, Tekel, o Farsin. Mga salita na wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi. Ano kayang ibig sabihin niyan? Babala ba to? O baka isang sumpa? Grabe, sa isang iglap lang, yung napakasayang party naging isang bangungot. Yung mga tawanan, napalitan ng mga sigaw at hiyawan ng takot. Lahat sila, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamababang alipin, parang natigilan, nanginginig sa takot habang nakatitig lang doon sa pader. Pero syempre, sino ba ang pinakamatatakot sa lahat? Walang iba, kundi ang hari. Kasi alam niya sa puso niya na kasalanan niya ang lahat ng to. Sobrang takot niya na sinasabi pa nga na nanghina yung mga tuhod niya at halos magkaumpugan na, hindi na siya halos makatayo. Dahil sa sobrang desperado na siya, sumigaw yung hari. Kailangan niyang malaman kung anong ibig sabihin ng mensahe sa pader. Kaya, pinatawag niya lahat ng pinakamagagaling at matatalino niyang mga tagapayo. Sino kaya sa kanila ang makakasagot? So ayan na nga, pinatawag niya lahat, mga astrolohiko, mga salamangkero, mga manghuhula, lahat na. Nangako pa siya ng kung ano-anong yaman at kapangyarihan sa kahit sinong makakabasa lang nun. Pero wala. Zero. Lahat sila umiling lang. Wala talagang nakaintindi sa mensahe sa pader. Pero may isang tao na may naalala, ang reyna, yung nanay ng hari. Bigla niyang naalala ang isang lalaking may pambihirang talino at karunungan. Ang pangalan niya? Daniel, yung dating tumulong sa lolo ni Belshazzar. Siya na lang talaga ang natitirang pag-asa nila.
So, dito na tayo sa eksena. Nagharap na yung dalawa. Sa isang banda, yung hari na nanginginig sa takot. Sa kabilang banda, si Daniel, yung lingkod ng Diyos, na kalmado lang at matapang. Ano kaya ang sasabihin ni Daniel? Alam nyo, bago pa man sabihin ni Daniel kung anong nakasulat, sinabi niya muna sa hari, itabi mo na yung mga regalo mo, ibigay mo na lang sa iba yung mga gantimpala mo. Wow, di ba? Pinapakita lang nito na hindi siya interesado sa pera o kapangyarihan. Ang gusto lang niya, sabihin ang katotohanan. Grabe yung tapang niya, no? Pero hindi niya agad binasa yung sulat ha. Kinausap niya muna yung hari. Hinarap niya at sinabi ang kasalanan nito. Sabi niya, alam na alam mo ang nangyari sa lolo mo dahil sa pagiging mayabang niya. Nasaksihan mo ang lahat pero hindi ka pa rin nagpakumbaba. Hindi ka natuto. Ipinagpatuloy mo pa ang ginawa niya. So, pagkatapos niyang sabihin lahat yon, handa na si Daniel na sabihin ang sikreto ng mga salita sa pader. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Eto na. Okay, yung unang salita, mene. Ang ibig sabihin daw nito ay binilang na ng Diyos ang mga araw ng paghahari mo at tinapos na niya ito. Ouch! Sa madaling salita, game over. Sunod, yung pangalawang salita, tekel. Ito parang report card galing sa langit eh. Ang kahulugan, tinimbang ka sa isang timbangan at nakitang kulang ka. Ang ibig sabihin, bagsak, failed. Hindi siya naging karapat-dapat na hari. At yung huli, at siguro pinakamasakit sa lahat, Peres. Ang sabi, ang kaharian mo ay hahatiin at ibibigay sa mga taga-Medya at Persya. Ibig sabihin lahat ng ipinagmamalaki niya, lahat ng yaman niya, kukunin sa kanya at ibibigay sa mga kalaban niya. At baka iniisip nyo, baka matagal pa bago yan mangyari. Nako, nagkakamali kayo. Kasi yung hatol na yun, dumating ng mas mabilis pa sa kidlat. Tingnan nyo to ha? Sa loob lang ng iisang gabi, nangyari lahat. Nagsimula sa isang super sayang party. Tapos lumitaw yung kamay. Ilang oras lang, ipinaliwanag na ni Daniel yung mensahe. At sa gabi ring yon, bago pa sumikat ang araw, sinakop ng mga kalaban ang Babylonia. At si Haring Belshazzar, pinatay siya. Eksakto, tulad ng sinabi sa pader. Grabe yung kwento, no? Si Haring Belshazzar, binigyan siya ng pagkakataon na matuto mula sa nakaraan, pero binaliwala niya. Kaya ang tanong para sa atin ay, ano naman ang matututunan natin sa kwento niya? Paano natin magagamit yung mga aral ng nakaraan para siguraduhin hindi natin mauulit yung mga pagkakamali ng iba? Yan ang magandang pag-isipan.